Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang i-share ko sa inyo ay Trane HVAC electrical system. So Trane po ang brand ng ating unit or air conditioning unit na i-share sa inyo ngayon guys. Itong i-share ko sa inyo guys, based po to po sa aking mga na-encounter na mga electrical HVAC system. Isa sa mga na-encounter ko. Unique po siya na electrical wiring, no? Ang magnetic contactors dito sa ating outdoor na nagkukontrol sa ating compressor ay 230 volts. Okay, ang kanyang coil. So dito naman sa ating indoor, ang kanyang mga magnetic contactors doon guys ay mga 24 volts. Okay? So medyo unique po ang kanyang sistema, no? Kaya minsan nalilito pa rin yung kasamahan natin dito. Familiarize muna natin guys. Dito muna tayo sa ating outdoor. So yan, ito po yung outdoor natin. So una nating makikita dyan guys ay ang ating circuit breaker. Okay? So nandyan din po yung ating transformer na 24 volts ang kanyang output. At syempre, nandyan po yung ating magnetic contactor na 230 volts ang kanyang coil. Okay, so nandyan din po yung ating relay na 24 volts. Okay? So, nandyan din po ang ating mga pressure switch. Okay? So, nandyan din po yung ating 3-phase na compressor. 220 po na 3-phase. Okay? So, itong compressor na to guys ay may kasama po siyang body heater na 230 volts. Okay? At nandyan din po yung ating CFM or condenser fan motor. At siyempre ang ating starting capacitor. Okay? So yan po yung mga components na makikita natin dito sa ating outdoor, dito sa Trane na brand ng HVAC system. Okay, so dadako naman tayo sa ating indoor. So kikilalanin natin yung mga components doon sa ating indoor. So syempre nandiyan po yung ating mga circuit breaker at dalawang magnetic contactors na 24 volts ang kanyang coil. At syempre nandiyan din po yung ating blower motor na 3-phase. Okay? So, nandyan din yung ating heater na single phase 220. Okay, so as usual, ang ating thermostat guys ay always po yan nasa indoor. Okay? So, yan po yung ating mga components na makikita dito sa ating Trane indoor unit at outdoor unit. So alam naman natin guys no kung ano po yung pinaka main purpose ng ating 24 volts na transformer. Ang main na sinusuplayan nitong ating 24 volts guys ay ang ating thermostat. Okay? At itong mga relay na 24 volts at itong ating mga magnetic contactors na 24 volts. So yan po yung sinusuplayan ng ating 24 volts na transformer. Si R nagre-represent po sa ating positive na power supply na 24 volts at si C naman ay nagre-represent po yan sa ating negative na 24 volts. Si Y naman ay nagre-represent po yan sa ating compressor. Si G nagre-represent po sa ating blower at si W nagre-represent po sa ating heater. Okay, so zoom natin no para makita natin no. So si Y ang ating susundan na wire guys, yung orange. Okay? So yung orange guy, didiretso po siya dito sa ating coil ng ating relay. So doon po siya nag-supply. Okay? So yung negative side na 24 volts ay nag-jumper lang po siya galing po sa ating transformer. So ang ating 220 ito po guys
kumuha siya sa isang linya at nilagay niya po dito sa ating normally open sa kabilang side at output guys ay dire-diretso na po yan sa ating pressure switch. Yan. So dito naman sa pressure switch ay walang sequence po dyan. At saka siya pumasok dito sa ating magnetic contactor na E2 side. So yung para makompleto natin yung 230 volts dito guys ay kumuha tayo ng isang linya dito sa line 1 at dinala natin dito sa ating or sa E1 na side, no? So that's the time na mag-a-activate po yung ating magnetic contactor at papasok na po yung 3-phase na 220 para sa ating compressor. So that's the time aandar yung compressor at aandar din po yung ating CFM. Okay? So yan po yung pinagkukunika ng ating Y. So sa G naman, susundan natin yung G. Si G ay kulay green. Susundan niya yung green. Diretso siya sa A1 ng ating coil sa ating magnetic contactor sa blower. So nag-jumper lang din po siya doon sa ating negative side. At diretso na po yan sa ating A2 na side sa ating coil. At that's the time na magkakaroon ng 24 volts ang ating magnetic contactor at papasok na yung 3-phase na power supply ng ating blower. So that's the time na aandar na yung ating blower, no? Si W naman guys ay nagre-represent po siya sa ating heater. So sundan natin yung kulay blue na wire. Yan. Dire-diretso na po yan sa ating A1 sa ating coil doon sa heater na magnetic contactor. So again, nag-jumper lang po siya sa kanyang negative side na 24 volts para i-connect natin diyan sa E2. So that's the time na nagkaroon na po ng 24 volts ang ating magnetic contactor sa heater. So that's the time na aandar na po yung ating heater. Okay? Yan. So magkakaroon na po siya ng 230 volts na single phase, no? Ang wiring naman natin dito sa ating body heater guys ay nandoon po yan, nakakonect. Yung 230 volts niyan ay dito po sa ating normally closed na auxiliary contact dito sa ating magnetic contactor. Para once na hindi aandar ang ating compressor ay magkakaroon po siya ng heater dyan sa kanyang body. So iinit pa rin yung oil doon sa loob. Yan po yung purpose ng heater na yan. Tinatawag yan na crankcase. Gaya ng sinabi ko guys sa dati kong mga video presentation ay maglalabas po tayo ng mga HVAC electrical wiring system na nilalagyan po natin siya ng power management monitoring. Yung device na yun guys ay yun po yung safety features ng ating mga compressor at saka motors. Kung ang ating incoming na power supply ay magiging abnormal, no? Madalas po mangyari yan. So, yung incoming minsan nagre-reverse po ang kanyang phasing. At minsan din po nag-o-overvolts ang power supply. At minsan din po nag-a-undervolts po ang ating power supply. So, pag once na meron po tayong power management monitoring, so mapoproteksyonan natin yung ating compressor. So, ilalabas natin yan soon. So, sa ngayon guys, nakapokus lang po tayo dito sa mga normal na HVAC electrical system. I hope may natutunan naman kayo sa video presentation na to. At kung may mga natutunan kayo guys, paki-share, paki-comments, paki-like, at kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell
para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. Ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!